Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, walang kupas, noon ngayon at kailanman. Alpha at Omega, mula sa simula at wakas ng buhay ng tao sa lupa. Halina kayo mga minamahal ko, pagnilayan niyo lahat ang buhay, kung papaano nga ba may sinisilang at may namamatay. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ngunit may magtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging ayos ng katawan nila? Hangal, hindi mabubuhay ang binhing inihasik hanggat hindi ito namamatay. At ang inihahasik ay hindi punong malakin na hindi kundi binhi, tulad ng butil ng trigo o ng ibang binhi. Ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binhing iyon. Ayon sa kanyang itinalaga, bawat binhi binibigyan niya ng angkop na katawan. Ganyan din sa muling pagkabuhay, ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Pangit man at walang kaya ng ilibing, maganda't malakas ng muling buhayin. Kung may katawang panlupa, mayroon ding katawang panlangit. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit, ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha sa alabok mula sa langit. Ang pangalawang Adan, ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Maliwanag ang katotohanan. Kailangang mamatay ang katawan upang buhayin naman sa panlangit na buhay. Na kung papaano kaya ang tao'y may kamatayan upang tamasahin naman ang buhay na walang hanggan. Ngunit paano ito kakamti ng lahat? Kaya't kailangan ka munang mamatay. Mamatay ang iyong lupang katawan. Mamatay ang binuhay at hiningahan mula kay Adan. Subalit, hindi kailangang mamatay ang espiritong tinaglay ni Adan at ang espiritong binahagi sa anak upang isugo at suguin sa lupa at ang espiritong taglay ngayon ng tao sa panahon ng espiritu. Upang magliwanag at makaunawa, upang makadama at makakilala, upang makatanggap at manahangganap sa kung anong kaukulan at kalooban ng Ama, sapagkat di nga matututong bawat isa kung wala ang makalangit na bahagi ng Ama. Kaya't kailangang matubuan ka ng binhi niya
upang ang binhing yaon ay mamunga, na kung papaano ito ay mabubuhay sa mga anak niya na nilinisan at luminis upang maghari ang binhing yaon at mamungang ganap na makinabang ang lahat. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Paano nga ba dinadakila ang Ama? Paano nga ba madadakila siya? Ano ang kaparaanan para kilalanin at makilala siya? Sa papaanong paraan dapat kilalanin siya? Kung bilang pagkatao lamang ang susuri sa kanya, di maaarok matatarok ng tao kung ano siya. Kaya't ibinahagi niya ang Espiritu Santo upang siyang magturo't magpabatid sa lahat kung anong nararapat at kaukulan upang ang lahat na makaunawa at tumanggap ay makapanahan siyang ganap. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal ko. Hindi maliwanag sa marami kung papaano kumilos at mabuhay ang Ama sa kanilang buhay, sapagkat hindi nga maraming kumikilala sa kanyang kahiwagaan at kahimalaan. Sapagkat maraming tao kumikilala sa sanlibutan at hinahanap ang pangsanlibutan, ngunit ang nagnanasa ng tunay na buhay, naghahanap upang masumpungan ang kaligtasan. At kamti ng buhay, yaon na yang buhay na wala ng kamatayan. Mga minamahal ko, mahirap unawain ang kalooban ng Ama, ngunit ang Ama, madali niyang unawain ang mga anak niya. Mahirap kamtin ng lahat ng tao kung ano damdamin niya, subalit siya, nararamdaman niya lahat ang damdamin ng mga anak niya. Mahirap ipahiwatig sa malayo sa kanya kung gaano kalapit siya sa mga anak niya, subalit ang mga lumalapit sa kanya at dinadama siya, nararamdaman nilang buhay na kumikilos siya. Mga minamahal ko, halina't patuloy ninyong hanapin siya at maramdaman sa pamamagitan ng Espiritu Santo na hindi nakikita ng mga mata, subalit makapapasok sa buong pagkatao upang ito magsilbing maging kahayagan kung ano at dapat ninyong kamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O kay buti mo, Ama, kay dakila mo, patuloy mong inaabot yaong iyong mga anak. Patuloy mong hinahanap, ang sayo ay tatanggap. Patuloy kang nagbibigay ng tunay na marapat. Patuloy kang naghahayag ng tumpak at dapat upang ang sayo'y kikilalang ganap, makikilala ang iyong kaukulan, mararamdaman nila ang iyong paghahari. Sadyang ang kaiinam ng kaloob mo at tunay na kaibuti ito. Sa dumadakila sa iyo at kinikilala kang totoo, napupuspos mo ng Espiritu mo, napagliliwanag mo ang kaisipan, nasisidlan mo ng pangunawa, nababahaginan mo ng lakas, napapadama mo ang pag-ibig mo. O aking Ama at Ama nila, tunay ngang wala ngang silbi ang buhay kung di ka masusumpungan, sapagkat tamasahin man ang lahat ng bagay sa lupa, kung ikaw ay hindi kakamtin, paano nila mapapatotohanang ikaw ang kumikilos sa kanilang buhay upang ang lahat ng mabuti ay matutunan nilang ganap? O aking Ama, nang dahil sa iyong pag-ibig, binabamot pinaghari ang Espiritu mo upang ang sinumang sa iyo'y kikilala at tatanggap, di ka man makita mahahayag ang kadakilan at yung kabanalan. Kaya't patuloy kang naghahanap sa kanilang lahat at patuloy kang naghahasik ng mga binhing mainam. Kaya't ang bawat lupang nais mong hasikan ay tunay na nililinisan upang makapantubo ka ng iigi sa sapat na hindi nila nababatid, at makapamunga sa takda na sila rin ang makinabang
at patuloy pakinabangan habang sila'y nabubuhay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Kaya nga't maliwanag na tinukoy, hangal, hindi mabubuhay ang binhing inihasik hanggat hindi ito namamatay. Pawang katotohanan, katulad ng isang butil ng munggo, itanim mo ito. Bubuka muna ang munggo, madudurog siya, mamamatay siya, pagkatapos susuhol na ang kanyang ugat at nagiging puno. Gayon na nga ang ibig sabihin ng Ama. Maisasalarawan ng kanyang kadakilan at kabutihan ang mga tinanggap na binhi na yaon ng mga anak na tumanggap sa kanya. At ang pamumunga na yaon ay makikilala habang nabubuhay ang kapwa-tao na namatay man ang katawan nyo, nabuhay naman sa pamamagitan ng Espiritu upang dakilain at kamtin ng Ama na magtamasa kayo ng kadakilaan niya. Mga minamahal, kailan nyo ba ninanasang magbago? Yung lubos na pagbabago. Sa oras lang baga nang may kailangan kang lumapit sa Ama, na kailangan mong magsisi dahil may sakit ka, na kailangan mong magbalik loob dahil mayroon kang kailangang hilingin sa Kanya, na kailangan mong tumanggap dahil ikaw ay nais pang mabuhay, na kailangan mong magising sa katotohanan dahil ikay naninikluhod, ikay nais gumaling? Hindi. Kailangan malakas ka pa lang. May kalakasan ka pa. Kilalanin mo na ang dapat mong kilalanin, tanggapin mo ang dapat manguna sa iyong buhay, at maramdaman mong siya'y buhay sa iyong katauhan. Sapagkat hindi lamang ang kailangan mo ay kung sinong magpapagaling ng karamdaman mo, kundi kailangan mo rin ang pagpapagaling ng kaluluwa mo. Hindi lamang kailangan mo mapalakas ang mahina sa iyo, kundi maging ang iyong pananampalataya ay maging malakas din ito. Hindi lamang ang katawan mo ang marapat lumakas, kundi maging ang iyong espiritu. Sa gayon, kung papaano pinalalakas ang iyong espiritu, ang mahinang bahagi ng katawan mo ay napalalakas din tao. Kaya't napakahalaga ng pagtalim at pagsunod sa Ama at pagtanggap, pagtalima sa Kanyang Espiritu. Espiritu ng katotohanan, magpapalaya kanino man. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Dahil dakila ang Diyos, mula kay Lucas. Dating at dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipon na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinghagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan. At ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan, lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Tumubo at namunga ng tig-100 butil at malakas niyang idinugtong, makinig ang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus,
Sa inyo'y ipinagkaloob ng malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinghaga, upang tumingin man sila'y hindi makakita, at makinig man sila'y di makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Ngunit dumating ang dyablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak. Ngunit, hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumitiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig ngunit ng malaon ay nadaig ng mga lalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupay, ang mga nakinig sa salita, iningatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis, at sila'y nagtitiyaga hanggang sa mamunga. Ang may pandinig ay nakarinig. Maraming reklamo ang tao kapag dumaranas na ito ng mga ayaw nilang danasin sa buhay. Subalit, ang mga nakakakilala at lubos nakakakilala at nakakadama sa Ama, kung magkaminsan, inaagaw man sila ng matibay nilang pananampalataya, nananaig pa rin ang pagtitibay na ito'y kasama lamang sa hamon ng buhay. Ito ay kaakibat lamang ng kaloob ng Ama upang kami ay tumatag at tumibay na ganap. Kaya naman naisasalarawan at napapatotohanan ng Ama sa kanyang mga anak na pinili niya kung sino sa kanila ang tapat at totoo sa kanya. Sapagkat yaong mahihina pa at marurupok, sa kakarampot na pinagdaraanan, madali silang umayaw, madali silang sumuko, at maraming katanungan, bakit kaya ako'y kung kailan kumilala sa Diyos at naglingkod pa ako, tsaka pa ako dumanas ng ganito? Bakit kaya anong dahilan, hindi pa ba sapat ang aking mga ginagawa? Bakit kaya nagkaganito? Ang alam ko kaya naglingkod ako dahil babaguhin ng Diyos ang buhay ko. Ang alam ko kaya naglingkod ako dahil hindi na ako makakaranas ng luha. Puro saya na lang. Yaon ang pagtao, yan ang pagkatao. Ngunit ang wika ng Ama, huwag kayong tumulad sa mga nagsitubo ang binhing hinasik ko sa dawagan, sa batuhan, at sa buhanginan. Sapagkat sadyang hindi kayo makapamumunga nang dahil marurupok at mahihina ang kapit ng mga ugat, at kung mayroon mang may lumalim ang ugat, kung nainis naman, hindi pa rin ito mapagtatagumpayan ang aking kaloob. Kumisan kapwa-tao mo ang siyang mang-iinis sa iyo. Pilit kang tutuksuhin, pilit kang aagawin, pilit siyang gagamitin ng kalaban. Ikaw naman na mahina at marupok, akala mo'y totoo, tapat at mabuti ang ginagawa. Kaya magnilay kayo at magbulay sa bawat pahatid sa inyong buhay. Suriin din ninyo ang bawat pahatid na aral at salita ng kapwa nyo. At pakasuriin nyo rin ang damdamin ng kapwa nyong kausap nyo at nagsasabi sa inyo, ito ba ay sa iyo? Ito ba ang layunin ay ilapit ka pa sa Ama? Patatagin, patibayin ka? O
nang dahil siya'y mahina, ang gusto niya ay mahina ka rin at may kasama siya, may kakampi siya. Ngunit ang wika ng Ama, pinagtiyap ko kayo at pinag-isa sa aking isang espiritu, kaya't kung matatalos niyo ang aking gawain at matutupad ninyo ang aking tuntunin, kayo'y hindi mahina, kayo'y malakas, at kayo'y lalakas pa. Kaya nga't ang pasubali, sumainyo ang kapayapaan. Dalhin mo nga dito, anak, yang anak mo. Sa pinakita kaya sa iyo ng Ama, tutubo kaya ang ganap ang binhing hinasik sa iyo? Sulong, hindi po lamang. Manalig ka kung paano siya kumikilig-kilig at binigay ang normal, magiging normal na rin yan ang kanyang katawan. Alalaang baga, ang naghahasik ng binhi sa lupa, ang siya ring nagpapagaling. Ang naghahasik ng mabuting binhi sa lupa, siya rin ang tumatanglaw. Ang naghahasik ng mabuting binhi, siya rin ang nagbibigay lakas. Ang naghahasik ng mabuting binhi, siya rin bumubuhay. At ang naghahasik ng binhing ito ay di mamamatay. Kaya't kung patuloy na tatanggapin ang kanyang paghasik, kayong lahat ay matutubuan. Ngunit kaya nga't may aral na ang dahilan ay kayo ay magkaroon ng karunungan. Kaya nga, ang bawat binhing butil na aral na ito, kung siyang inyong pananahanin sa isip at damdamin nyo na manunod sa buong kalamnan nyo, ang lahat ng patay sa bahagi ng katao nyo ay bubuhayin nito. Patay ang pag-asa, patay ang pagtitiwala, patay ang paniniwala, patay ang pananalig, patay ang pananampalataya, kaya't ang hiwagay kakamtin mo sa pakikipagtotoo mo, sa pagsunod mong matapat, sa Diyos mong naghasik sa iyo ng binhing napakabuti sa lahat. Ang banal na salita. Kaya't di lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang, kundi sa salitang banal na nagbibigay buhay. At kay palad nga ng mga nakisa at nangatuto, tulad ng panahon ng ibinabat isinugo sa lupa. Winikang maliwanag, mapapalad kayo, na kayo nga'y nakaunawa na. At sa inyo nga'y pinadama na. Ngunit sa mga wala pang pangunawa at pandama, na ginamitan sila ng talinghaga upang may makita man sila ay wala silang makita. Upang may pakita man sa kanila ay wala silang makita sapagkat bulag sila sa katotohanan. At ang mga nakakita ay ang nabuksan na ang mga mata. Mga mata na may liwanag, mga mata na may pangunawa ang kaisipan na tumanggap naman sa banal na aral. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, namamalipit ba kayo sa sakit ng tiyan? Ngunit ang tiwala nyo, may Diyos kayong bumubuhay. May hiwaga siyang ibibigay. Pagtitiwala mo ba'y buhay? Nang napakalalim ng pananalig mo, ibinigay ang paniniwala mo. Nakamtan mo ang dapat, nakalaya ka sa pamamalipit ng iyong tiyan. Yaon ang sinasabing buhay na pagtitiwala, buhay na paniniwala, buhay na pag-asa, buhay nang dahil na buhay sa pinaniwala mong salita, manalig ka anak. Tumanggap ka anak. Magtiwala ka anak. Manampalataya ka anak. Ang lahat ng binuhay ay kailangang may pandama sapagkat ang Diyos Ama ay Diyos ng mga buhay at di Diyos ng mga patay.
sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kung magkagayon, manalig kayo. Mayroon ba kayong sinabi ng kapwa nyo, hindi nagagaling? Salitang tao yan, bibigang nagturan. Ngunit alalahanin nyo ang salitang banal. Kung ang patay ay nabubuhay, ang may karamdaman ay mapapagaling din naman. Tulad ng 12 taon na dinudugo, naubos na ang kanyang kabuhayan. Ngunit, hindi nauubos ang Ama at di nawawala ang kapangyarihan niya, lalong hindi siya mamamatay dahil siya'y tagabuhay, kaya ang nasumpungan niya ang liwanag, nakita ang kadakilaan ng Ama. Sa dulo ng baro, may naramdaman ang nakasuot na iyon. Ang nagsusuot ng damit na iyon, may naramdamang kumislot sa kanyang katawan at napatotohanang ang kumislot na iyon ay di ang lupa na tinatahanan niya. At hindi ang katawang nagmula sa alabok ang pinagmulan niyang nagsilang sa kanya, kundi ang katawang yaon may kumislot na isang buhay na di mamamatay. Yaon ang taglay niyang Espiritu Banal na mula sa Ama, na taglay ng isinugo, na tinaglay ng mga sugo, ng mga sugo sa mga anak ng Ama, na ginamit noon, ngayon, at gagamitin sa buong panahon. Iba't iba lamang katauhan, iba't iba lamang kaparaanan, iba't iba lamang ang pagtupad, iba't iba lamang ang pagsasabuhay, subalit sa isang Diyos na buhay, kung lahat ay natanggap, magliliwanag silang ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Saan kayo ngayon nahahambing? Kayong mga anak niyang nananalig na naririto, na wika'y nananampalataya po ako. Hambing ka kaya sa lupang batuhan, lupang mabuhangin, lupang madamo, lupang malambot, na malinis, nalinisan, binungkal, at para sa gayon, lumalim ang tubo ng binhing hinasik. Masusuri nyo ngayong araw at oras na ito kung anong uring lupa kayo. Kung kayo ang may batuhan, lupa nga kayo ngunit maraming bato. Lupa nga kayo ngunit maraming buhangin. Lupa nga kayo ngunit maraming nakatanim na damo. O kayo ang lupang nilinis at lumambot at nang hasikan, tumubo na mabuti ang binhi. Mga minamahal ko, nawa nga kayong lahat ay magsitabang lupa at matatabang lupa nang makapamunga kayo, di lamang sa ngayon, kundi habang panahon nabubuhay kayo, magtamasa kayo hanggang kaapu-apuan nyo sa inyong mga aanihin at inani sa binhinyong kinamtan. Pagpalain kayo, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kaya nga't maliwanag ang tinuran, batahin nyo ang kakarampot na pagtitiis nyo. At pagkatapos naman ito'y ginhawat galak ang kakamtin nyo. Subalit kung ayaw nyong magtiis at ayaw nyong magbata, paano nyo napapatotohanang amay inyong tinanggap na? Lagi niyong tatandaan, di kayo babahaginan ng makapagpapahamak. Hindi kayo tatamnan ng butong makalalason. Hindi kayo tatamnan ng mapait na bunga.
kundi kung kayo ay tatanggap sa binhing mainam, magtatamasa kayo ng tamis sa pamumunga na inyong makukuha. Ang may pandinig ay nakarinig. Tamis ng pag-ibig ng Ama, tamis ng pagkupkup niya, tamis na kailanman ay di na mapaparang. Sapagkat ang lumalagok sa Kanya ng malinaw at malinis na tubig na wala ng pagkamatay at wala ng pagkakarumihan, sapagkat dalisay at malinis at mananahan ito kanino man, kayong ganap ay magiging ganap ngang higit sa inyo ay tatamasahin ang pagkalubos ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga't ang makasalanan, pinapaging dapat ng Amang hasika ng binhing mainam, upang kung ito ay malinisan niyang tuwiran, magsitubong ganap ang binhing yaon at makapamunga ng sagumpol. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sapagkat ang bawat katagang banal na salita, yaon ang butil na aral ng Ama. Kaya't sumainyo ang kapayapaan. Iba't ibang uri ng buto ang tinatanim sa lupa, ngunit ang hinahasik ng Ama ay walang pagkakaiba sa Kanyang layunin na mabuti, kaya't mabuting binhi ang hinahasik niya. Hindi tulad ni Satanas, masamang binhi ang nais niyang ihasik sa mahihina, sa marurupok, sa talusirang mga anak. Pagharian kayo, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Dakila bang Diyos? Kailan ninyo nararamdaman ang mabilis na pagsaklolo sa inyo ng Ama? Naranasan nyo na ba ito? Na kayo ay mayroong dinadala na para bagang di nyo kaya, ngunit nang pumikit kayo at ni hindi nyo manaluhod ang tuhod nyo dahil kayo'y sumasakit ang tuhod, ngunit nang maramdaman ninyo, buhay pala siya, pagkatapos nyong nanalangin, iba pakiramdam? Yan ang patotoo. Buhay ang tagahasik, hindi mamamatay. Bawat hinasik niya, kailangang mabuhay at pakinabangan ni inuman. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Marami ang salitang mga sinauna, yung mga pamahiin. Pamahiin. Tama po ba yon? Mga pamahiin na kaiba sa salita ng Ama, sa mga salitang banal. Ano yung pamahiin na yon? Naku, eka, huwag ka ekang aalis, kumakain pa, paikutin ang pinggan. Anong koneksyon ng kumakain sa aalis? Ilang beses na itong paliwanag. Ano pa? Mag-ingat ka, eka. Sino ba mag-iingat sa iyo? Di ba ang Diyos? Ano pa yung salita? Huwag ka muna ekang aalis sapagkat patay eka yung mabubuhay mo ba yon? Huwag ka ekang maliligo. Kung 10 araw yon, hindi nilibing. Baka pagkalibing nun nilalaglat ka sa init mo. At pag nagdeliryo ka, baka ikaw naman ang kasunod. Buhay ba ang Ama? Huwag kaya kang magwawalis.
Aalis ang grasya. Dumidilim na eka. Gabi na. Ano naman connection noon sa grasya? Yan ang mga masasamang binhi na kapag pinaniwalaan mo, disgrasya abutin mo, hindi grasya. Buhay ba nga ba? Bakit? 10 araw kang di maligo, anong mararamdaman mo? Anong amoy mo? Pwede na merhisyo ka at nakaperhisyo ka. Bakit po po kunching? Maamoy ka pa kaya nung katabi mo? Natawa rin sila. Buhay ba nga ma? Basag yung salamin. Malas yan. Itapon mo na ang kanilang bintana at mga pintuan ay basag lahat, may lamat. Wala pang pambili. Tinanggal na lahat. Nakapasok si magnanakaw. Yun ang kamalasan. Buhay bang ama? Subalit, kung lagyan mo muna ng tape at wala kang pambili pa, pag dumating yung pambili mo, di bumili ka. Di walang nakapasok sa'yo. Di basagin niya, di nasugatan siya kung doon siya dadaan. Buhay bang ama? Ano pa? Naku eka! Huwag ka nga ekang umalis ngayon. Kasi nakaburol, huwag mo yahatid yun. Bakit anong koneksyon ng patay at saka yahatid sa daan? Lagi niyong tatandaan, kundi takda, walang kasunod. Lagi niyong tatandaan, kundi niyo takda, walang ganyan. Patay. Ngunit wala mang gawin kayong ganon, kung takdanay, ano ba ang magagawa mo? Mga minamahal, isinilang kang may buhay, ang bumuhay sa iyo'y di mo nasilayan, ang ginagawa mo'y nasisilayan, kaya siya ang iyong silayan sa kabutihan at mabuti ang kaganapan. Buhay ba, ama? Hindi ka pa sinisipot sa sangbutang maliwanag. Alam mo na ang buhay mo? Hindi. Alam na ng Ama ang buhay mo. Ngunit ikaw, dahil hindi mo alam, pag lumaki kang masipag, masinop at matyaga, marami kang pangarap, hahanapin mo. At sa iyong pagtsatsaga, sa iyong kasipagan at pagtitiwala, nababago ang buhay mo. Tatamad-tamad ka, may darating ba? Yun ang malas. Ano pa ang malas? Naku may sakit ka ang ganito. Bawal sa iyo ang ganyan. Bawal sa iyo ang ganon. Lahat na lang ay binawal, sinunod naman ang may sakit. Namatay! Dahil nang hina ang katawan, wala nang resistensya man lang. Ano nakamatay? Sakit o gutom? Nang namatay, mulat ang mata, kapangit pagmasdan, kasi gutom namatay. Bubusugin kayo ng Ama sa pagmamahal, bubusugin kayo ng Ama sa kaaliwan, bubusugin kayo ng Ama sa pag-asa, bubusugin kayo ng Ama sa kanyang kapangyarihan. Kaya't kung siya ang pagtitiwalaan nyo, at ang salita niya ang titimo sa puso't isip nyo, ang lahat ng mabuti ang siyang maiisip nyo, ang lahat ng mabuti ang siyang madarama nyo, ang lahat ng maganda't mabuti ang kakamtin nyo. Sapagkat kung anong mabuting iniisip mo, ginagawa mo, kung anong mabuting nadarama mo, binabahagi sa kapwa mo, marami ang nagmahal sa iyo, marami ang sumunod sa iyo, maraming kumilala sa iyo, sa kabutihan mo, hindi sa kawalang hiyan mo. Kaya marami ang magmamahal dahil ang Ama mo ang siyang tinanggap mo, pinakilala ang salita niya, ang binhi niyang natanggap mo, tumubo at nagbunga sa iyo. Mga minamahal ko,
Lahat ng mabuti ay mula sa Ama. Lahat ng kabutihan ang layon niya. Kaya't kung lahat ay susunod sa kanyang kabutihan, lahat ay magbabagong buhay at bubuti ang kinabukasan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, naghihinagpis ang tao, ngunit di hanapin ang totoo. Nanunumbat ang tao, ngunit di nadarama ang Ama. Kaya nagagawa yaon ang maraming panunumbat at maraming salitang hindi tumpak. Subalit kung ang nararamdaman mo'y Ama, ang kinikilala mo'y salita niya, hindi ka makapagbibigkas ng alam mong makapagpapasakit ng loob. Kaya't ang lahat, kung may binhing mabuti, magbubunga ng mabuti. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mapapalad kayong mga nagiging daan upang kapwa nyo'y palakasin ng kalooban, bahaginan ng katatagan, tanglawan ang nadidimlan at mapadama ang pagmamahal. Kung ano ang ginawa nyo, di man lahat ng mga ginawaran nyo at ginawa nyo ng mabuti, sapagkat di kayo naghanap ng ganti, ang Amang di kayo man magturan siyang gaganti sa inyong mga kabutihan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Net karamenehanam, net karamenehanam, net karamenehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya't habang umuusad ang mga araw, buwan, taon, sa iyong mga binata, na nakita kang may maganda, na naging katuparan at pinatutupad ang Ama, ang magaganda at mabubuting yaon ang ginugunita mo at magugunita mo, kaya't di mo na mararamdaman ang mga hirap sa loob mo. Sapagkat ang binubuhay niya sa puso at isip mo, ang mga aral niyang pagninilayan at bubulayin mo, upang di bumukol sa katawan mo ang anumang hirap na naranasan mo, sapagkat walang sama ng loob ka. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tandaan ninyo, walang liwanag na hindi didilim. Ngunit walang dilim na di magliliwanag. Sa buhay ng tao, sumasapit ang maghapon at sasapit ang magdamag. Kaya't kung may nadimlan, may liliwanag din at magliliwanag. Ngunit ang Ama, kapag siyang tinanggap, ikaw na nagdilim at nahawi niyang dilim, wag nang magmithing muli kang dumlim. Kundi mithiin mo, manahan ka na sa liwanag nang patuloy kang makatahak sa matuwid na daan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, kung di nyo narinig noon, ang mga narinig nyo ngayon, naway pagnilayan ninyo at kamtin ninyong lahat ang mainam sa damdamin at kayo rin ang tutubuan ng higit na mabuting kalooban. Pagpalain kayo, mabubuhay sa inyo ang magandang loob ng Ama at mabubuhay sa inyo ang mga layo niyang kamtin ninyong ganap. Ang kanyang buhay, ang kanyang kaligtasan na handog at nasang kamtin ng mga anak niya sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Kailan ka ba nabalisa? Nung ika'y walang pera? Sapagkat ito'y kinababalisa nga at ito ay tukso para mabalisa. Ngunit kung di ka patutokso, ang wala mo, meron pala sa Ama mo. Kailan ka ba nababalisa? Nang may nararamdaman ka, may sakit ka pala. Bakit mo ka babalisa? Alam mong may Diyos ka, tagagamot mo
at siyang buhay mo. Kaya't alisin mo lahat ang di nararapat na hinahasik ng kalaban niya, ang mag-alala, ang mabalisa, ang magalit, ang mainis, ang mayamot, ang mainggit, ang magselos, ang magdamdam, at matakot, sapagkat walang magandang idudulot. Ngunit at pasubali, kung ang mabubuhay sa iyo, ang ligaya, ang saya, ang kasiyahan, ang kakontentuhan, ang kapanatagan at kapayapaan, mabubuhay sa iyo ang liwanag ng buhay na may galak, nakaakibat. Pagpalain kayong ganap. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao, na aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. O kung ikaw naman ay may pera, anong kinababalisa mo? Baka mawala ang pera mo. Kaya kayod marino ka pa rin kahit meron na, siksik na, gusto mo pang siksikin. Anong kinababalisa ng mahirap? Ang paghahanap pa rin para magkaroon. Ngunit di lahat ng mahirap ay kinahahabagan. Nagpagal ng maghapon, pagkatapos dadaling saan? Magnilay din kayo kung lahat ng mahirap ay kinaaawaan. Kaya upang kahabagan at kaawaan, itumpa nyo ang buhay. Aral ay tanggapin, pangaral ay kilalanin, ama ay sundin, liwanag ay kakamtan. Buhay mo'y papayapa, payakmang naturingan, may saya't galak kang nananahan. Hanggang sa iyong pag-usad ng araw, sa mabuti mong ginagawa, nababago ang takbo ng buhay. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat at nang baguhin naman, huwag ka rin magbago. Sa nasimulan mong pagbabagong buhay na maganda at mabuti ito, baka naman ang pagbigyan kay nabago ka naman, ibang pagbabago, sumama ka sa dati. Para mo na rin sinabing, aba anak, bakit ka nagkaganyan? Pinagbigyan kita, nilimot mo ako. Huwag kang manahan sa ganito at baka ako naman ang lumayo sa'yo. Kaya kung kayo'y nadadapa, tinitindig niya at inuusad, nilalakad. Ngunit kung kayo'y naliligaw, kailangang hanapin nyo ang matuwid na daan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika na, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo,
mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may gawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Bukol. Cecilia, pamigay mo. Lagi niyo pong tatandaan, tulad ng itlog. Pag ba ito'y lumalabas sa isang itik, bibi, o manok, alam na kung ilan ang bilang na lalabas dyan. Kaya kayo, huwag niyong tinatasahan ang sarili niyo. Magkaroon kayo ng tiwala sa Diyos na totoo at maging tiwala niyo sa sarili, gawin din ninyo. Upang, kung nakatanggap kayo ng kaunti, sa pananalig niyo sa Ama, nagtitiwala kayong daragdagan niya. Upang, sa pagtitiwala at pananalig niyo at pagsisikap niyo, araw-araw parang yung itik, manok, bibi na pinakakain niyo, kayo rin naman ay umitlog ng umitlog. Pakainin nyo ng pakainin ang katawan ninyo ng kabutihan at pangingitlogin kayo ng Ama ng kabutihan at sasagana ang inyong mga itlog. Itlog. Sige, wag mo nga pakainin yung manok mo, tingnan mo kung mga itlog. Wag mo nga pakainin yung itik mo, tingnan mo kung mga itlog. Baka mamatay siya, di ba? Ang katawan ninyo, huwag niyong pakainin ng espiritu na nasa sa inyo. Tingnan ninyo kung di mamatay ang espiritong iyan. At sinong espiritu mabubuhay? De yung espiritong isa, kaya kayo'y agaw na agaw, aliping-alipin. Nakita nyo lang yung si Juan. Ayun, alipin ang demonyo pala. Kaya busugin ninyo sa pagmamahal ang Ama
na yamang kayo'y binubusog ng pagmamahal niya upang ang Espiritu niya'y mabuhay na ganap sa inyo at buhayin niyang lahat ang dapat mabuhay sa inyong lahat. Pagpalain kayo, anak. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, ang nagbubuhay ay di tao, ang bumubuhay ay di tao, ngunit tao binubuhay. Kaya't ang Espiritu ng Ama'y patuloy niyong patuloyin sa inyong katawan. Panahanin niyo siyang ganap upang mabuhay na totoo at maghari sa inyo ang mga aral niyang hinasik na di makabubulok at magbubulok at di babubulok, kundi patuloy na marapat ay buhay, sariwa at magbunga. Upang sa gayon, kayo rin mismo ang makinabang sa Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya nga, naghintay ba kayo? Nagbata ba kayo? Sa pagtitiis nyo ba'y paniniwala nyo'y balang araw, mababago ito, mababago yun, mababago yan, mababago ako? Sa hindi nyo namamalayan lahat ng pinagtitiwalaan ninyo, lahat ng pinaniwalaan ninyo dahil naniniwala kayo sa Diyos nyo, na buhay at tapat, nakakamtan, tinatanggap ninyong lahat. Sapagkat nabuhay kayo hindi ganang inyo at katauhan ng kapwa-tao. Binuhay kayo at nabuhay kayo dahil sa Ama, kaya't buhayin nyo sa tuwina ang paniniwala, pagtitiwala sa Kanya, at mabubuhay na malakas ang Espiritu sa inyo, yaong Espiritu niyang hindi mamamatay kailanman. Pagpalain kayo, sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya sa dakong ito, hindi pinag-uusapan, ano relihiyon mo? Hindi ka tatanungin. Sapagkat kung lumalapit ka, tuwang-tuwa ang Ama sa'yo. Kung naghahanap ka, galak na galak sa'yo. Subalit kung pipiliin ka rito, hindi totoo ito. Dahil lahat tinanggap kayo, ang Diyos tinanggap nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan. Katulad pag lumalabas ang bata, pag ayaw ng ama, di pa papasok pa. Gagawa ka naman ng paraan, bubuka mo. Pag talagang ayaw niya, bibiyak na. Iyon ang patotoo. Sapagkat ang gusto niyang mailabas na ilalabas niya, ang gusto niyang ayaw, ayaw nga niya. Di ba? Kaya ang lahat ay sa Kanya. Magtiwala sa Kanya. Sa Kanya'y mabuti, hindi masama. Sa Kanya ay ang kabanalan, hindi ang kasamaan. Mga taas mo, wag mong tulungan. Wag mong tulungan. Kailangan lumambot siya. Yan ang patotoo. Therapist. Therapy. Alam nyo, mas maganda habang maaga na
maganda na yung naaagapan ng Espiritu. Si Apo Kunching di naman ang hihilot. Si Apo Kunching di naman therapist. Kaya wala pang mapapataas na kamay. Subalit, ang tinanggap mo, kung tatanggap ka nga, makapagpapataas kahit na tigang, mapadaluluya ng mapananariwa. Kaya, sinusukat kong loob nyo, tinatarok ko kayong ganap, ngunit ako'y di nyo maaalos. Kaya tang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal po kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo po, dakila ang Diyos. Kaya nga, dakila ka, o aking Ama, at sa buhay ay lamang. Lahat ng sandali, ikaw ang maghari. Manguna kang ganap at wag ikaw ay lumayo. Upang sa bawat saglit, ikaw ay madama. Makilalang lubos ka. Yaon ang sa inyo ay marapat, namiting lubos na maganap. Sa buhay niyo tao, bilang anak ng Ama, makilala at makitang lubos ang paghahari niyang tapat kanino man, na di magbabago, pagkat siya'y buhay, kailan may di mamamatay. Nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam. Tingin mo. Tingin mo, kulani lang yan. Di siya kanser, ano? May malaking bukol, ngunit di siya kanseros. Bayaan mo na ako. May gabutil ng munggo, ngunit kanseros. At sino ba ang bumubuhay sa kanser at sino pumapatay? Lahat ng tao may cancer cells. Kaya lang kung hindi buhay, wala kang cancer. Tama ba? Ngunit lahat may cancer cells. Kaya lang, tinawag na may cancer kung nabuhay ang cancer cells. Ngunit sino ang papatay nito? Kung sino yung nagbigay sa'yo, siya rin ang may kaloobang pumatay ng nabuhay. Kaya, manalig kang tuwiran. Sapagkat ang tao, may immune system bodies, may antibodies, may cancer cells. May tubig, may asin, may asukal sa katawan. Sige nga, tikman mo luha mo. Tikman mo ihi mo. Magagalit, ha? Ang taong maramdamin at matampuhin. Kanino? Hindi sa Diyos yun. Sa demonyo yun. Bakit? Sa pagdaramdam mo, sa matampuhin mong ugali, lagi ka nasasaktan. Gusto ba ng Diyos yan? Ang gusto niya ay ano? Masaya, maligaya,
nagmamahalan. Kaya kayo, suriin nyo, damdamin nyo, baka nandyan na si katabi nyo. Hingang malalim. O, sinong nandyan? Lagi niyong tatandaan, hindi ugali ng Ama ang magalit ng walang dahilan. Hindi siya naiinggit sapagkat di siya naiinggit kay Satanas. Hindi siya nagseselos sapagkat di siya nagseselos sa demonyo. Hindi siya tumatakwil kung walang kasalanang todo-todo. Wala siyang makita sa gawa ng Ama at siya'y tinakwil. Naturalesa, naturalmente, sino ka na tumakwil sa Kanya na dapat ka pang tanggapin niya? Di ba't anak ka lang niya na dapat sumuko ka at magpakababa sa Kanya? Ngunit kung lumalapit ka at kaya ka nagkakasala, hindi mo siya kilala, napapagpaumanhinan ka, ngunit kilala mo siya, ba't ginagawa mo pa? Sino ka? Sa makatwid, kung kilala mo siya at kinikilala mo, patuloy mong ginagawa ang pagkakasala, sino kinilala mo? At sino nasa iyo? Kaya nga, pagmithiing, maging ganap. Sapagkat hindi nyo kayang maging ganap, kaya ang Espiritu ang tutupad. Kaya't ang Espiritu ang gaganap. Kaya't kayo'y tumanggap sa di nyo nakikita, hindi ninyo makikita, ngunit kayo'y kitang-kita. Espiritu Santo, mahal na mahal ko kayo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba nga, Ma? Mga ngatwiran ng tao, tao lamang ako. Tama, tao ka nga, kaya pinagpapaumanhinan ka. Subalit, anong dahilan at ano ang naging katwiran mo? Tao ka nga. Kailan ka magiging matwid sa pananaw ng Ama kung laging taong katwiran mo at wala ka sa Espiritu niya? Anong naiba't paano ka nagbago? Anong tinanggap mo at wala kang nabago? Kaya dapat pakita mo kung tinanggap mo yung Espiritu ng Ama, mawala ang pagkatao mo. Kaya't pinapatay niya ang Espiritu na kasamaan at binubuhay niya ang Espiritu ng kabutihan. Pinapatay niya ang laman, ang katawan, ang damdamin mong tao at binubuhay niya ang Espiritu sa iyong katawan. Kaya't kung buhay ito, nawawala ang dating si ikaw. Konting salita, bulyaw. Konting narinig, galit. Konting sitchet, sugod. Nang natanggap mo ang Ama, lahat ng narinig mo, buhay ba ang Ama? Kaya nga, nandyan na ba sa inyo ang gayon? Sigurado kayo rin ang masisiyahan, matatawa, sadyang lumilipas ang lahat. Ngunit hindi lilipas at kukupas ang kapangyarihan ng Ama, kaya't naghahasik ng naghahasik. At ang gusto niyang mahasikan, ang malilinis na lupa, ang matatabang lupa, sapagkat ikaw man ay isang magbubukid. Tatamnan mo ba ang puro sukal? Puro damuhan? Anong aanihin mo? Kaya, pasasarol mo yan. Pabamakin mo yan. Mayroon ng kung ano-ano pang ginamit mong rotometer, kung ano-ano man. Meron pang kalabaw, pasusuyod mo. Sa makatwid, ginastusan mo, pinagpaguran mo. Dahil mahal mong bukid mo, gusto mong umani. Ganyan din ang Ama. Dahil mahal kayo, pinupuhunanan niya kayo ng pagbabata, pagtitiis at pagmamahal. Hanggang kayo ay makita niyang magbagong buhay. Ngunit kung hindi, kung di ba kumikita yung aanihin mo, kung di ba kumikita yung bukid mo na yon, kahit anong gawin mong paghihirap, tatamnan mo pa ba? Kung matalino ang tao, tuso ang tao, higit ang Ama. Ngunit hindi siya tuso. Siya'y matalino. Ang karunungan niya ay mabuti at ikabubuti. Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Makinabang kayong lahat. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Hindi ako nagagalit,
Hindi ako magagalit. Anong dapat kong ikagalit? Wika ng Ama sa inyong lahat. Subalit marapat magtuwid, marapat manambit, marapat maglahad, ang may pandinig ay nakarinig. Pagharian, kayong ganap sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong taglay ang galak sa puso nyo, ang liwanag ay magningas at magningning ganap sa inyo, ng liwanag na dulot ng Ama na walang kamatayan, ang siyang manahan sa inyo at patuloy kayong lumigaya at sumaya sa buhay nyo. Pagpalain kayo. Tayo na, magsiuwi na. May gawain po mamaya at ako po ay may tutunguhan sandali. Kaya mababay.